Gumugulong ng maayos ang zero billing program sa mga pampublikong ospital sa bansa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ipinagmalakihan ng Pangulo na mag-inspeksyon sa ospital sa East Avenue Medical Center sa Quezon City kasama si Health Secretary Ted Herbosa. Sabi ng Pangulo, umabot na sa halos 3,000 pasyente ng naturang ospital ang nakinabang sa zero balance billing. Kahapon, ibinida rin ng Pangulo ang aabot sa 12,000 pasyente ng Eastern Visayas Medical Center na natulungan ng naturang programa. So I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding in that. Nahuli kam sa Iloilo ang tila pakikipagpatintero sa disgrasya ng 6 na estudyante. Hindi sila tumawid sa tamang tawiran at sumampa pa sa bakal na harang sa Center Island. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Tila nakipagpatintero sa mga sasakyan ng mga estudyanteng ito sa Iloilo City. Ang isang nasa gitna ng kalsada, tila hindi pa sigurado kung tatawid. Habang ang mga kasama nagsiakyat sa harang sa Center Island. Nagsitawid sila sa diversion road ng Mandurriao District kahit wala namang pedestrian lane. Ayon sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, paglabag ito sa anti-jaywalking ordinance. Dapat nila, tumawid sila sa isang footbridge na 50 metro mula sa kanilang tinawiran. May pedestrian din na 100 metro naman ang layo. Na-alarma gid kay nakita ninyo nga ang traffic na to na nagdulog. So meaning kung wala abi ato madiparahan, so this is really dapat ang orientation i-ano ginaton, isigihon na ini nato. Natukoy na rin kung saan nag-aaral ang mga tumawid. 5 sa kanila ay grade 7 at isa ang grade 8 na ayon sa kanilang principal ay hindi batid na bawal tumawid sa kalsada. Kung isa ka bata is naghahingagaw siya kay may message siya nga ang iyang mother nang makol sa iya. So nangihingagaw siya makatabok tapos nagsunod na lang ang iban. Pinaliwanagan na rin sila nang ipatawag kasama ang kanilang mga magulang sa guidance office. Paano sa ila paintindi ang danger? Patawag. May sila ma'am, something sanction? Disciplinary action. Actually hindi mo na kahit nang outside the school hindi na violations ang school lakuan. So, pero education gyapon. Balak ng City Hall na maglunsad ng lecture sa lahat ng mga estudyante sa paaralan at sa barangay. Pinag-aaralan na rin ang mas pinaigting na anti-jaywalking operation ng LGU. Algo kayo na i-review. Part of the review is realignment sang deployment and i-orient man nato ng aton nga mga task force jaywalking nga magbalik sila. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Nakukulangan ang ilang civil society organizations sa kanilang partisipasyon sa pagtalakay ng panukalang 2026 budget sa Kamara. Sa kalip na dekorasyon lamang anya bilang observer, sana ay mas malaki ang partisipasyon nila at maimbitahan hanggang BICAM level ng budget deliberation. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Kasama pa ang mga kinatawan ng civil society organizations o CSO nang buksan ng deliberasyon sa budget sa plenaryo ng Kamara kahapon. Pero wala sila sa nilipatan ng deliberasyon kinahapunan at pinapasok lang nang hanapin ng isang mambabatas. Sa memo ng Kamara, observer lamang ang mga CSO, bagamat pinapayagan silang magsumite ng position papers. What we had po in mind was really genuine participation, yung hindi lang po dekorasyon, magbigay ng inputs, magbigay ng feedback doon sa budget process. At panawagan po namin tayo po ay may imbitahan sa lahat ng sessions ng Bicameral Conference Committee. Habang hindi pa nababago ang guidelines sa paglahok ng mga civil society organizations sa budget process, ang ginagawa ng ilang grupo, nakikiusap sa ilang kongresista na magtanong para sa kanila. That is workable. Pero sa dulo, ang gusto natin ay institutional reform. Sa paunang pasada ng mga CSO sa panukalang 2026 budget, may ilan na silang obserbasyon. Di pa rin natin talaga nare-reach yung ang standard ng spending. Sa edukasyon, ngayon lang talaga tayo tumama ng 4% sa gross domestic product in terms of the allocation.
Tapos po yung sa health, 1% lang ng GDP. Sa social protection, sabi nga parang 22% pero parang 5% lamang ang ating na-allocate. Ang nangyayari po no ay lumalaki yung budget para sa mga patronage politics. Nandito po yung AIX, yung TUPAD at yung MAIFIP, yung mga medical assistance. At the same time, ang binabawasan po ng budget ay yung mga rules-based na social protection. Halimbawa, yung budget ng PhilHealth na babawasan po no. Last year na zero out pa nga siya. Nangako si Appropriations Committee Chair Micaela Swansing na bibigyan ng mga CSO ng isang araw para magsagawa ng People's Budget Review. Pero sabi ng mga CSO, kulang ito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Panalang-panalo ang weekend ng mga dugong Pinoy sa Canada at New Jersey nang bisitahin sila ng ilang kapuso at Sparkle Stars. Ang masayang get-together, ichichika ni Athena Imperial. The streets of Toronto, Canada sparkles as the crowd went wild. Ilang sandaling ang nawala ang pagka-homesick ng ilang Pinoy doon nitong weekend dahil sa Sparkle World Tour Taste of Manila 2025. Naroon si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid na very suave ang dating sa kanyang leather jacket. Face card naman ang laban at atake ni Beauty Empire star Kaidin Alcantara sa kanyang performance para sa Global Pinoys. Patunay na performer din si comedy queen Ai de las Alas. Ang energy ng crowd mas lalo pang lumakas sa kanyang paghataw. Nakisaya rin on stage si Pepita with her one-of-a-kind blend ng comedy at music. Sa New Jersey naman, nagpasaya si Cruz versus Cruz star Vina Morales. Naroon si Vina para magbigay saya sa mga Global Pinoy sa Fiesta in America 2025. Meron ding ilang booths at pa-games para mas lalo pang masulit ang event. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Nakikipag-ugnayan na sa Taguig City Hall ang MMDA dahil sa tila hindi maawat-awat na pagbabalik ng mga sagabal sa bahagi ng Chino Roses Extension. May police outpost pang ang nakatayo mismo sa bangketa. Ang paliwanag ng pulisya sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa gabi man o kahit may araw, lantaran ng mga paglabag sa bahaging ng Chino Roses Extension na nasa Taguig. May mga nakaparada sa gilid ng kalsada, minsan magkabilaan pa. Ang ilan, mga jeepney na halos gawing terminal ang lugar. Ang iba, sasakyan ng mga customer ng mga karinderya, vulcanizing shop, talyer o car wash. Kaya maya't maya na kung pasadahan ng MMDA ang lugar. There should be no obstruction. Babalik tayo sa mga nagiging problema natin. Ang bangketa, nagiging extension ng mga negosyo, nagiging extension ng bahay. Definitely, no, ang mga talyer, ang mga car wash, hindi naman po tayo pwedeng gawing car washan ang mga kalsada. Actually, hindi lang po yan sa we are encroaching the sidewalk, but it also constitutes safety hazard. Dahil hindi na umuubra ang mayat-mayang paninita, nakikipag-ugnayan na sila sa lokal na pamahalaan. Kasi it transcends the jurisdiction of the MMDA when it comes to these businesses kasi ano po yan, under LGU jurisdiction. We just have to regulate kung ano man po yung mga dapat gawin. Agaw pansin din ng isang police outpost sa lugar na nakatayo sa may mismong bangketa. Nang sadyain ng Taguig Police, sinabi ng kanilang Chief PIO na Hunyo pa ito deactivated. Actually sir, deactivated na po yan. Actually hindi po yan sa PNP property. Pero wala naman daw sila sa posisyon na ipag-iba ito pagkat di raw ito sa kanila. Pinahiram lang po sa atin yan ng barangay. Hindi po kami ang right agency na magsasabing mag-aalis niyan. Samantala, patuloy namin sinusubukang kunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Taguig kaugnay ng isyong ito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras.
Tiniyak ng DSWD na sapat ang relief goods sa bansa para tugunan ang mga darating pang kalamidad ngayong taon. Sinabi po yan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagbisita niya sa National Resource Operations Center ng Kagawaran sa Pasay City. Anya, nasa 50 hanggang 60,000 family packs ang nagagawa sa production center sa Luzon at Visayas kada araw. Pinaplano na rin umano ang pagtatayo ng production hub sa Mindanao. Dagdag pa ni Gatchalian, suportado ng Department of Budget and Management ang Quick Response Fund. Hindi rin umano matatapos ang AKAP. Ayon naman kay DBM Secretary Amena Pangandaman, na kasama ring bumisita sa warehouse, may 11 bilyong pisong pondo pa para sa AKAP na magagamit hanggang sa 2026. Balik Pilipinas na ang halos 40 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Nigeria. Bago niyan, may mahigit 100 namang pinagtrabaho sa mga scam hub sa Laos at Myanmar ang nirepatriate. Kung paano sila naloko sa recruitment, sa pagtutok ni Mark Salazar. 39 na Pilipinong biktima ng human trafficking sa Lagos, Nigeria ang sa wakas ay nakauwi na sa Pilipinas kagabi. Dagdag sila sa iba pang biktima ng human trafficking na napauwi sa bansa. Mula July 31 hanggang August 9 ay may 77 nang naiuwi rin mula naman sa Laos, habang 37 ang mula Myanmar. Ayon sa IACAT o Interagency Council Against Trafficking, kung hindi nakatakas, ni-rescue ng mga otoridad ang mga Pinoy mula sa mga scam hub sa Laos at Myanmar kung saan sila pinilit magtrabaho. Online sila na-recruit at pinangakuan ng magandang trabahong may malaking sahod at mga benepisyo. Based doon sa mga statements ng mga victim witnesses natin, love scam yung karamihan. Iniinganyo nila na mag-invest sa isang fake na cryptocurrency only to find out walang ganung nawawala investment. Meron silang quota na 3 clients daily. Kung hindi sila magkakaroon ng 3 clients, sila rin ay tinatakot na sasaktan at ihuhulog doon sa Mekong River. Kung sakaling gusto na nilang umuwi, sila ay pinagbabayad doon sa mga ginastos. Lahat ng ginastos. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mula nitong Enero, mahigit 600 Pilipinong biktima ng human trafficking ang naiuwi mula Cambodia, Laos, Myanmar at Thailand. Halos 100 sa kanila, iligal na lumabas sa bansa sa pamamagitan ng outdoor exit at sumakay ng bangka mula Palawan, Tawi-Tawi, Sulu at Zamboanga. Napakahirap po talagang bantayan lahat yan. Archipelago po yung geography ng ating bansa. Imposible po na maglalagay po tayo ng Bureau of Immigration station. Hindi rin daw lahat ng nire-repatriate o pinauwing Pilipino ay biktima dahil may mga pagkakataon daw na napapag-alamang ang iba pala sa kanila ay mga recruiter. 15 na ang inaresto at sinampahan ng DOJ kaugnay niyan. May mga kinasuhan rin dahil sa pamimeke ng mga dokumento. Paalala ng Department of Migrant Workers sa mga naghahanap ng trabaho abroad. I-check din kung yung job order, yung job offer na inaano sa inyo, yung job offer sa inyo ay talagang vetted na job order at aprobado ng Philippine government. Huwag magta-transact at lalong huwag magbabayad ng kahit na ano sa labas ng opisina ng isang recruitment agency. All transactions should be there inside the office of the agency and everything should be documented. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, wala nang bagyo ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero may panibagong sama ng panahon na posibleng lumapit sa bansa. Alas 5 ng umaga kanina nang tuluyang makalabas sa PAR ang bagyong Waning. Yung bagong low-pressure area naman, huling namataan sa layong 1,500 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Sa latest forecast na Pag-asa, posible ito pumasok sa PAR bukas at may chance ring maging bagyo sa mga susunod na araw. Sakaling matuloy, papangalanan itong bagyong Isang. May chance ang tumbukin ito ang Northern Luzon, pero patuloy na umantabay sa magiging pagbabago. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa bansa pero posible pa ring ulanin ang ilang lugar dahil sa easterlies at localized thunderstorms.
Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ng ulan sa umaga sa Palawan, Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas at northern portion ng Mindanao. Sa hapon, posible na ring ulanin ang northern at central Luzon. Iba pang bahagi ng Mimaropa, pati sa Calabarzon. May malalakas na ulan kaya doble ingat. Mataas na rin ang tsansa ng ulan sa halos buong Visayas, lalo sa Western Visayas, Negros Island Region at halos buong Mindanao. Samantala, malinsangan pero posible pa rin ang thunderstorms sa ilang lungsod ng Metro Manila bandang hapon o gabi.